Hindi siya nakapagsalita dahil sa gulat na nararamdaman niya. Kaibigan mo ba ang may-ari nitong cellphone? Huwag kang mag-alala. Napulot ko lang to at natawagan ko na rin ang may-ari. Sabi niya kukunin niya ito mamaya dahil may importante pa siyang pupuntahan. Dagdag ng babae sa kabilang linya. Napatango-tango naman si Gretchen at nakahinga ng maluwag. Akala niya may masama na talagang nangyari sa lalaki. Ganon ba? Yup. Kung may sadya ka sa kanya, tawagan mo na lang siya mamaya. Base sa boses ng kausap niya, mukha tong masiglang dalagita. Kahit hindi niya to kaharap, pakiramdam niya nakangiti ang babae. Asawa ko kasi ang may-ari ng cellphone hawak mo. Maraming salamat sa pagpulot mo. Tatawagan ko na lang siya ulit mamaya. Tagon ni Gretchen. O, ganun ba? Sige po, you're welcome. Masigla nitong sambit bago pa man tuluyang namatay ang tawag. Hindi nakaligtas sa pandinig niya ang sinabi ng kausap niya. Ano ba namang klaseng lalaking to? Di mo lang nakasave ang number ng asawa niya. Sandaling natigilan si Gretchen kasabay ng paninikip ng kanyang dibdib sa hindi may paliwanag na dahilan. Parang dismayado siya at nasaktan. Ano na? Nasa na daw siya? Untag ni George sa pananahimik niya. May importante kasi siyang inasikaso, biglaan, kaya hindi mo na siya makakarating. Pagsisinungaling niya para di na mag-alala pa ang kapatid niya. Nadagdagan naman ng pagkadismaya ni George sa narinig. Ano ba namang kaklaseng asawa yan si Demetrio? Dapat ikaw ang priority niya lalo pat nasa ospital ka. Mas mahalaga pa ba ang trabaho kaysa sa'yo? Hindi ba't driver ang trabaho niya? Ba't parang daig niya pang isang big boss sa kumpanya? Pwede naman siyang humingi ng leave dahil emergency naman tong nangyari. Dismayado at naiiling nitong wika. Akala niya mabait si Demetrio at aalagaan itong kapatid niya, pero mukhang masyado yatang mataas ang expectation niya. Nasa ospital ang kapatid niya. Kahit na hindi pa nito alam na buntis si Gretchen, dapat nagpunta pa rin ang lalaki para i-check ang asawa nito. Nag-aalala naman si Gretchen sa mga bagay na naglalaro sa isipan ng kapatid niya dahil sa nangyari ngayon. Kuya, gaya ng sabi mo, driver si Demetrio, kailangan niyang magpunta kung saan ang boss niya. Kapag ipinatawag siya, wala siya magagawa kundi sumunod dito. Tsaka hindi naman malala ang kalagayan ko kaya ayos lang. Huwag mo nang pagtakpa ng asawa mo, Gretchen. Akala ko makakabuti siya sa'yo eh. Nagkamali pala ako. Ganun na ba talaga ito, kabesi, na hindi tatawagan ni Gretchen? Hindi pa ito magsasabi na hindi makakarating? Paano na lang pala kung di siya bumalik kanina? Eh di mag-isa na lang ang kapatid niya buong magdamag. Alam din naman ni Gretchen na abalang tao si Demetrio kaya hindi imposible na nag-overtime ito pero hindi niya maiwasan na mainis at madismaya. Kung kailan siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ditong totoo, saka naman to hindi dumating. Inabangan pa niya magiging reaksyon nito pero dahil ayaw niya na mahalata ng kanyang kapatid ang iniisip niya, pilit niyang pinasigla ang sarili niya. Nagmamaneho si Kendra papunta sa ospital kung saan nakakonfine si Gretchen. Dahil may importante siyang pinuntahan pagkatapos niyang tulungan si Gretchen at George kanina, hindi niya agad nalaman na dinala pala sa ospital ang kaibigan niya saktong pagkaalis niya ng amusement park. Nalaman niya mula sa kapatid niya, palihim na bumalik si Fernan sa syudad at ang babaeng kinahuhumalingan nito ay ang mismong asawa ni George. Labis na galit ang nararamdaman niya. Nakuha pa talaga ng lalaking tumuntong dito at magsaya habang siya naman nagluluksa. Ang kapal ng mukha. Pero mabuti na lamang at naagapan ng Kuya Anthony niya ang lahat at napag-alaman din nilang miyembro ng isang human trafficking syndicate si Fernan at nahuli na rin ng mga pulis. Sa wakas, tapos na ang problema nila. Dumating na lang kinabukasan pero wala pa ring Demetrio na nagpakita sa kanya. Ilang beses na rin niyang tinawagan ng lalaki pero walang naging sagot mula dito. Nakaramdam na ng bigat ng damdamin si Gretchen kahit napilit niyang pinapakita sa kanyang kapatid na maayos lang ang lahat. Kasalukuyan siyang palabas ng ospital kasama sina Kendra at George na may isang lalaking humarang sa kanila. Nagkatinginan silang tatlo bago nagsalita si George. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ng kanyang kapatid, lalo pat wala ito sa mood mula pa kagabi dahil sa hindi pagsulpot ni Demetrio. Kaibigan po ako ni Demetrio. Pinadala niya ako dito para sundin ang asawa niya dahil may importante pa siyang ginagawa sa ngayon. Magalang nitong tugon. Lihim na sinipat ng tingin ni Gretchen ng lalaki. Formal ang suot nito. Maihahalin tulad niya sa mga nakikita niya sa TV na driver na isang mayamang pamilya. Napukaw ang kanyang atensyon nang sarkastikong ngumisi ang kanyang kapatid. Ano bang silbi ng pagpapadala niya ng driver dito para sundin ng kapatid ko?
Presensya niyang kailangan at hindi ang ibang tao. Sabihin mo sa kanya na di naman kailangan ng driver dahil marunong akong magmaneho. Tiningnan din ni Kendra ang lalaki mula ulo hanggang paa. Hindi namin kailangan ng driver dahil may masasakyan naman kami. Tsaka paano kami nakakasiguro na kaibigan ka nga ni Demetrio? Gayong ngayon ka lang din namin nakita. Anong alam namin kung kidnapper ka o di kaya scammer? O baka naman human trafficker? Mataray na asik ni Kendra. Natroma na siya sa nangyari. Di niya aakalaing nagkaroon siya ng relasyon sa isang lalaking miyembro ng sindikato. Mabuti na lang talaga, tahimik na nahuli si Fernan. Baka kapag nagtagal sila, siya ang ibinenta nito sa mga dayuhan. Naglabas naman ng mga dokumento ng pagkakakilanlan ang lalaki at ipinakita sa kanila, pero agad din tong pinigilan ni George. Hindi na kailangan yan. Dala ko ang sasakyan ko at hindi ko hayaang sumakay ang kapatid ko sa lalaking hindi naman namin kilala. Anito at inalalay na siya palayo sa lalaki. Habang nasa sasakyan sila, pareho silang tahimik dahil sa iba't ibang laman ng isipan nila. Habang nagmamaneho si George, naglalaro pa rin sa isipan niya ang ibinunyag ni Kendra sa kanya. Hindi siya halos makapaniwala na ang lalaking dinala ni Cynthia sa bahay nila ay ex-boyfriend ni Kendra na naging dahilan ng muntik ng magpakamatay ng dalaga. Kung alam niya lang sana, dapat dinamihan niya ang bugbog na natamo nito mula sa kanya. Tahimik namang nagmamasid si Gretchen sa bawat dinadaanan nila pauwi sa kanyang apartment. Patuloy niyang nililibang kanyang sarili sa mga tanawin kahit abala pa ang isipan niya kung nasa ng asawa niya. Gaano ba talaga ito kabesi at hindi man lang siya nagawang tawagan. Nais na niyang magtampo, nawalan na siya ng ganang sabihin ditong totoo. Napansin niyo ba yung sasakyan na kasunod natin? Kanina pa yan eh. Ani Kendra, dahilan para makakuha ng atensyon nilang dalawa ni George. Napasulyap siya sa rearview mirror at nakitang isang itim na kotse. Sandali pa nilang inobserbahan subalit sa bawat direksyon na tinatahak nila, sumusunod pa rin ito. Nakaramdam na ng kaba si Kendra. Hindi kaya mga kasamahan ni Fernan ang sumusunod sa kanila at balak siyang gantihan dahil involved ang kapatid niya sa pagkakahuli kay Fernan? Ano nang gagawin natin? Baka mamaya miyembro ng sindikato yan. Nag-aaralang sambit ni Kendra. Magtatawag na ba tayo ng pulis? Ganting tanong ni George. Umiling naman si Gretchen. Di naman tayo po pwedeng tumawag ng pulis dahil wala pa namang ginagawa sa atin ng taong nasa loob ng sasakyan. Baka imbes ginawa natin yan para sa proteksyon natin, pagalitan pa tayo ng mga pulis. Napabuntong hininga na lang si George bago maling nagsalita. Bibilisan ko na lang ang takbo ng sasakyan para maiwala natin siya. At ganun nga ang ginawa ni George. Subalit, napansin din nila na pinantayan nito ang bilis ng takbo ng mini truck ni George. Kinabahan na si Gretchen. Marahan niyang hinawakan ng kanyang tiyan. Paalala pa naman ng doktor sa kanya na hindi siya dapat ma-stress dahil baka maapektuhan ng anak niya. Pero ano na naman tong kinakarap nila ngayon? Saktong nasa palikong parte na sila nang mapansin nilang may kasalubong silang kotse. Nanlaki ang kanyang mga mata na napalingon kay George. Kuya, umiwas ka! Natataranta niyang sambit. Mabilis kumambyo si George sabay preno at dahil medyo mabilis ang takbo nila, malakas din ang impact dahilan para mauntog ang noo ni George sa compartment ng mini truck. Mabutit naka-seatbelt siya dahil kung hindi, baka lumipad na siya palabas. Mariin siyang napapikit at napahawak sa kanyang noo. Agad niyang naramdaman na isang mainit at malagkit na likido na tumulo mula doon, sabay ng unti-unting pagdilim ng kanyang paningin. Gretchen, ayos ka lang ba? Ani ng malabong boses ng Kuya George niya. Bumuka ang kanyang bibig para sana sumagot pero tuluyan na siyang nilamon ng kadiliman sa ikalawang pagkakataon. Nang magising si Gretchen, nasa ospital na siya ulit. Agad siyang dinaluhan ni George at Kendra na nagbabantay sa kanya habang wala siyang malay. Bukod sa maliliit na sugat na natamo ng dalawa, nasa maayos tong kalagayan. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Nag-aaralang tanong ni Garrett. Marahan namang umiling si Gretchen. Wala naman siyang ibang nararamdaman maliban na lang sa sugat sa kanyang noo. May maliliit na sugat din siya sa braso dala ng bubog ng salamin pero bukod doon, maayos ang pakiramdam niya. Matapos makausap ang doktor na nasa maayos na kalagayan ng anak niya, nakahinga ng maluwag si Gretchen pero hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Pakiramdam niya ang malas-malas niya ngayong linggo.
Ikalawang beses na niya sa ospital, baka hindi magtagal ay magsasawa na mga doktor sa kanyang muka. Nasa na pala yung sasakyan na sumusunod sa atin? Tanong niya pagkaalis ng doktor. Marahan namang umiling si George. Di ko na nakita dahil naging abala na ako sa'yo. Napatango-tango siya. Palaisipan pa rin sa kanya kung sinong sumusunod sa kanila. Napasulap siya kay Kendra at nakita sobrang haggard na nito. Bakit di ka na kaya muna umuwi para makapagpahinga ka? Suggestion niya. Mabilis namang umiling ang babae. Hindi, dito lang ako sa tabi mo. May diin nitong bigkas. Ayos lang naman ako at saka magtatagal pa ako dito ng 1 o 2 araw. Kung hindi ka magpapahinga, sinong magiging kapalit ni kuya sa pagbabantay sa akin? At ikaw din kuya, ilang oras mo nang naiwan si JB sa kapitbahay pero maiiwan kang mag-isa dito. Kontra ni George. Di naman grabe ang kalagayan ko. Kaya ko naman mag-isa dito. Tatawagan ko muna si Demetrio para siyang magbantay at mag-asikasa sa'yo dito. Buntong hiningang ani George. Ako nang tatawag sa kanya. Agaran niyang awat. Alam niya na hanggang ngayon, masama pa rin ang loob ng kanyang kapatid kay Demetrio dahil sa hindi nito pagsulpot sa ospital. Nag-aalala siya na kung sakaling sumagot na si Demetrio ay pagalitan to ng kanyang kapatid. Subalit ang di niya inaasahan, wala pa ring sagot mula kay Demetrio nang tawagan niya ito. Huli nitong sagot ay nung napulot na isang babae ang cellphone nito tapos ngayon hindi pa rin sumasagot. Hindi kaya wala pa rin sa mga kamay ni Demetrio ang cellphone nito? Wala ba talagang pakialam yang si Demetrio sa'yo na na-ospital ka na? Sira ulo palang lalaking yan eh. Kala ko matino yan. Galit na asik ni Kendra. Mas lalo lang nagdilem ang mukha ni George. Ano ba talagang problema ni Demetrio? Gretchen, bakit ayaw niyang pumunta dito o kahit sagutin man lang ang tawag natin? Nag-away ba kayong dalawa? Pilit nang umiti si Gretchen bago umiling. Hindi, busy lang talaga siya sa trabaho niya. Isa pa, nakita niyo naman kanina, di ba? May pinadala siya para sunduin ako. Nais pa sanang magtatalak ni Kendra pero pinili niyang manahimik na lamang na makita ang namumutlang mukha ni Gretchen. Ang mabuti pa, bibili na lang muna ako ng pagkain tapos si Kuya George na lang munang uuwi para makapagpahinga saglit at bumalik ka na lang mamaya para palitan ako? Suggestion ni Kendra. Sa wakas, pumayag din si George sa gusto ni Kendra. Nauna na tong umalis at naiwan naman silang dalawa ni Kendra sa loob. Anong gusto mong kainin? Tatawagan ko ang kapatid ko para maipagluto ka? Excited na tanong ni Kendra. Niligtas ni Gretchen ang buhay niya noong nakaraan kaya't natural lamang na gumamit siya bilang pagtanaw ng utang na loob. Ilang sandali pa nagmamadali nang umalis si Kendra. Nakahinga ng maluwag si Gretchen nang sa wakas mapag-isa na lamang siya. Muli niyang sinulapan ang kanyang cellphone. Ilang tawag na ang kanyang ginawa na di man lamang nasasagot ng lalaki. Napaka-irresponsable naman ito. Bigla na lang naglaho nang wala man lang paalam at iniwan siyang nag-aalala kung napano na ito. Gaano ba ito kaabala na kahit isang text man lamang hindi nito magawa? Kung nasa business trip man ito kasama si Mr. Ocampo ay napaka-imposible naman na hindi ito hahawak ng cellphone. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Naisipan niyang tawagan si Grandma Marie para tanungin tungkol kay Demetrio pero ilang sandali pa napatigil siya. Baka isipin pa nito na nag-away sila at maabala pa siya ng dalawang matanda. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Mas lalong bumigat ang pakiramdam niya sa bawat minutong lumilipas. Parang maiiyak na siya. Pakiramdam niya bigla na lang siyang iniwan sa ere. Akmang iinom siya ng tubig na mapansin niya wala na palang laman ng pitsil. May regular namang nagde-deliver ng tubig sa bawat silid pero may schedule kasi yun kaya naisipan niyang lumabas para maghanap ng dispenser sa hallway. Subalit kalalabas pa lamang niya ng silid, sumalubong na sa kanyang isang humahangos na figura na akala mo hinahabol ng kung anong maligno. Sa pagmamadali pa nito ay muntik pa itong madapa bago makalapit sa kanya. Nakasunod si Katsuke sa pinsan niyang si Colin na nagkukumahog papunta sa ospital. Kulang na lang lumipad to papunta sa silid na kinaroroonan ng asawa nito. Kilala si Colin ang buong ang kanila bilang nakakatakot na nilalang. Sa isang tingin pa lamang nito, manginginig ang sino man sa pamilya nila. Subalit nang makita niya ang asawa ni Colin,
Maliit ito at payat pero ang pinsan pa niya ang palong-palo sa babae. Nanlaki pa ang kanyang mga mata na ang pinsan niyang parang sugo ng demonyo ay marahang hinawakan ng dalawang kamay ng asawa nito na para bang isa tong babasaging kristal. May masakit ba sa'yo? May sugat ka bang malaki? How was your injury? Maayos bang pag-aasikaso ng mga doktor sa'yo? Sunod-sunod na nitong tanong habang sinisipat ng tingin si Gretchen. Di pa man siya nakakasagot, agad na siya nitong niyakap ng mahigpit. I'm sorry kung ngayon lang ako makarating. Habol ang hininga nitong sambit. Di naman makapaniwala si Katsuki sa nakikita niya. Parang magtatawag na yata siya ng pari mula sa simbahan para ipa-exercise ang pinsan niya na sinaniba na ibang espiritu. Kaunti lang naman ang sugat ko. Nauntog lang ulo ko sa compartment ng mini truck pero maayos ng pakiramdam ko. Parang wala sa sariling sagot ni Gretchen. Kanina lang naiinis siya sa lalaki dahil ang bigla na lang tong nawala ng walang paalam pero ngayong magkaharap na sila bigla na lang naglaho ang lahat. Are you sure? Gusto mo ba ilipat kita sa mas malaking ospital? Muling tanong ni Demetrio. Kulang na lang buksan niya ang bungo nito para siguraduhing maayos talaga ang kalagayan nito. Mabilis namang umaling si Gretchen. Hindi na, okay lang talaga ako. Di pa nakontento si Demetrio sa nakikita niya at muli pang sinuyod ng tingin ang kabuuan ni Gretchen bago siya muling nagsalita. Bakit nandito ka sa labas? Di ba dapat nakahiga ka sa kama? Tinaas ni Gretchen ang hawak niyang pitsyel. Kukuha lang sana ako ng tubig. Bago pa man siya matapos, kinuha na ni Demetrio ang pitsyel mula sa kanyang kamay at init siya sa lalaking nasa likuran nito na nakamasid sa kanila. Ikaw na ang kumuha ng tubig para kay Gretchen? Walang gatol nitong utos. Napasimangot naman si Katsuki. Wala naman sanang problema sa kanya na utusan siya nito pero wala man lang kalambing-lambing ang boses ni Colin kapag siya ang kaharap. Muntik pang tumama sa kanyang noo ang pitsyel. Bago pa siya makahuma, mas lalong lalaki ang kanyang mga mata nang walang gatol, kinarga ni Colin si Gretchen papasok sa loob. Umawang ang labi niya sa gulat. Mukhang totoo nga, sinaniba ng pinsan niya. Kahit hindi nagsalita si Demetrio, kitang-kita niya ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. Kulang na lang magtawag to ng sandamakmak na doctors at nurses para patingnan siya ulit kung di lang niya pinigilan ang lalaki. Okay lang talaga ako. Ikaw ang huminahon. Baka mamaya ikaw ang pumalit dito sa pwesto ko. Natatawang ani Gretchen. Huminga na malalim si Demetrio, subalit hindi pa rin nawawala ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. Ano ba talagang nangyari? Biglang nagkaroon na international emergency meeting kagabi, kaya wala siyang ibang choice kundi ang lumipad papuntang ibang bansa. At wala rin siyang kaalam-alam sa nangyayari sa asawa niya habang wala siya. Di na rin naman siya tinawagan ng bodyguards na nagbabantay kay Gretchen hanggat hindi natapos ang meeting niya. Tsaka pa lang niya nabalitaan na muling na ospital si Gretchen dahil na aksidente ang sinasakyan nito. Di naman ganon kalala ang aksidente at ang babae lamang ang hinimatay dahil nauntog ang noon nito. Napasulyap si Demetrio sa bodyguard na nakasunod kay Gretchen. Mabilis tong nag-iwas ng tingin sa kanya at yumuko. He is almost losing his patience here. Dapat ipinaalam pa rin ng mga ito ang nangyari kahit nasa importanteng pagtitipon siya. Oo nga pala, kaibigan mo pala talaga ang lalaking yan. Akala namin niloloko nyo lang kami. Biglang ani Gretchen. Bodyguard yan ang pinsan ko. Singit ng lalaking bagong dating na may dalang pitsyel ng tubig. Napakurap-kurap si Gretchen kasabay ng unti-unting pagsasalubong ng kanyang kilay. Bodyguard? Nalilito niyang tanong. Bakit may bodyguard ang asawa niya? Gayong driver lang din ang trabaho nito. Natutop naman ni Katsuki ang kanyang bibig nang mapagtanto niya na may nasabi siyang mali. Pero huli na para baguhin pa niya ang nabitawan niyang kataga. Mas lalo pa siyang pinagpawisan ng malagkit nang makitang pinukol siya ni Colin ng isang nakamamatay na tingin. Temporary lang naman siya dahil wala ako sa tabi mo but now that I am here, aalis na rin siya? Sagot ni Demetrio. Napatango-tango si Gretchen at hindi na nag-usisa pa nang muling magsalita si Demetrio. Bakit hindi mo ako tinawagan sa nangyari sa iyo kahapon? Malamig nitong tanong. Naiinis siya sa mga hakbang na ginagawa ni Gretchen. Lagi nitong inilalagay ang sarili sa mga alanganing sitwasyon para sa kapakanan ng iba na akala mo hindi ito masasaktan.
Nung una ay nung nasa Tagaytay sila, tapos kahapon naman nung kaharap nito si Cynthia. Ang resulta, nahimatay ito at dinala sa ospital. Napasimangot naman si Gretchen. Oo na, sorry na at hindi kita tinawagan kahapon. Pero may kasalanan ka rin naman sa akin na. Tawag ako ng tawag sa'yo mula kahapon hanggang kanina, tapos hindi ka naman sumasagot. Masungit niyang asik. Nang maungkat ang hindi nito pagsagot, agad na umusbong ang ines sa puso niya na kanina'y naglaho ng una niya tong makita. Nangunot naman ang noo ni Demetrio sa narinig at muling napasulyap kay Katsuki. Napapitlag ang lalaki, agad hinugot mula sa bulsa nito ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ay meron ngang sandamakmak na missed calls mula kay Gretchen. Pinukol ni Demetrio si Katsuki ng isang nakamamatay na tingin. Kulang na lang sa kalinyang lalaki kung wala pa sila sa harapan ni Gretchen. Marahas na napasuklay ng buhok si Demetrio bago nagangat ng tingin kay Gretchen. I'm sorry, mahina niyang sambit. Subalit hindi nagbagong ekspresyon nito at nanatiling malamig ang titig sa kanya, kaya muli niyang sinulyapan si Katsuki. Agad namang lumapit si Katsuki kay Gretchen at nagpaliwanag. Huwag kang magalit sa pinsan ko, Miss Gretchen. Kasalanan kong lahat. Naiwala niya kasi ang cellphone niya kahapon at ako ang kumuha mula sa nakakita para ibigay sa kanya. Kaya nakita kami. Pero naka-silent mode palang cellphone kaya hindi ko napansing may tumatawag. Anito at hilaw pang tumawa kahit na nanginginig siya sa takot. Di niya kasi namalaya na may tumatawag pala at importanteng tao pa sa buhay ng pinsan niya. Kulang na nga lang tumakbo siya palabas para hindi mapalapit sa pinsan niya na parang isang gutom na halimaw kung makatitig sa kanya. Nang ngumiti si Gretchen, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Kung ganon, wala naman palang problema. Nag-aalala lang kasi ako eh. Malumanay pang sagot ng babae. So okay na tayo? Hindi ka nagalit? Tanong pa ni Demetrio. Nagpakawala na isang malalim na buntong hininga si Gretchen bago tumango. Give me your phone. Biglang ana si Demetrio. Puto ng katarungang ibinibigay ni Gretchen ng kanyang cellphone sa lalaki. Nakita niya to nagtatype ng ilang segundo bago ibinalik sa kanya ang cellphone niya. Nang tingnan ni Gretchen ay may tatlong na bagong numero nakaregister sa contacts niya. Backup phone ko yung nasa taas. Kung hindi mo ako makontak sa una kong number, then call this one. Tapos itong nasa ibaba, kay Katsuki yan. Pwede mo rin siyang tawagan kung sakaling hindi mo ako makontak. At itong huli, numero yan sa opisina. Pwede mo rin akong hanapin dyan. Wala sa sariling napatango si Gretchen habang pinagmamastan ang mga numero na magsalita ang pinsan ni Demetrio. Ako nga pala si Katsuki, pinsan ako ni Demetrio. Nice to meet you, sister-in-law. Masigla nitong wika at naglahad ng kamay. Akmang tatanggapin niyo ni Gretchen nang mabilis iwinaksin ni Demetrio ang kamay ng pinsan nito. Introducing yourself is enough. Hindi mo na kailangan pang makipagkamay sa kanya. Masungit nitong asik. Napanguso naman si Katsuki. Tama ang sabi ng lola nila. Nagbago na sa Demetrio mula nang makilala nito si Gretchen. Pati pakikipagkamay, pinagdadamot na nito sa kanya. Wala naman siyang ibang intensyon kundi makipagkaibigan. May gagawin ka pa ba? Tanong ni Gretchen kay Demetrio. Ilang sandalitong natahimik bago tumango. May kailangan pa akong asikasuhin. May problema ba? Tinitigan ni Gretchen sa Demetrio bago siya humugot ng malalim na hangin at umiling. Wala naman. Nais niya sana tong makausap ng masinsinan, subalit mukhang may iba pang pinagkakabalahan sa Demetrio, kaya nawalan na rin siya ng lakas ng loob. Hinawakan ni Demetrio ang isa sa kanyang kamay at marahan niyang pinisil. Babalik din ako kaagad. Pagbalik ko, mag-usap tayo. Ayos lang ba yun sa'yo? Kahit na hindi siya sang-ayon, tumango na lamang siya at wala nang nagawa pa kundi pinanood si Demetrio na nilisan ng kanyang silid. At habang papalayo ang lalaki, muli na namang nanikip ang kanyang dibdib. Bakit parang hindi sumasang-ayon ang panahon sa nais niya? Where is that bastard Fernan Bautista right now? Tanong na Demetrio kay Katsuki habang naglalakad sila paalis ng silid ni Gretchen. Nasa kulungan na. Agad naman siyang nakahuli kagabi pagkatapos ng binigay mong tip. And Cynthia, nasa kulungan din. Napatango-tango naman si Demetrio. Make sure Cynthia will stay in person at magpadala ka ng tao sa kinaroroonan ng Fernan na yon at paturuan mo ng leksyon. Isa ang lalaki sa nagdala ng problema sa buhay ng asawa niya.
Everyone who gives his wife a hard time must be punished so they will learn how to behave next time.